Ang hirap naman nito. Makanood nga muna ng TV. Magandang buhay, bayan! Welcome sa ating Pop Tune Web, ang podcast tungkol sa usapang ICT sa edukasyon at sa paaralan. Ako ang inyong host, Fritz Cyril, kasama nyo hanggang dulo. Sa segment na ito, tatalakayin natin ang iba't ibang hamon ng mga estudyante, guro sa loob at labas ng paaralan. Ang iyong teknolohiya ay may malaking dulot sa ating kasalukuyang panahon. Iyan ang malalaman natin. Makakausap natin sa segment na ito si Chrissy Garcia na nagtapos ng pag-aaral bilang magna cum laude sa kanilang paaralan. At ngayon ay isa sa professional food technologist at si Lorraine Adato ang ikatlong guro ng paaralan pang sekundarya. Hello Chrissy, magandang umaga. Magandang umaga po. Totoo ba ang balita na ikaw pala ay nagtapos bilang isang magna cum laude sa university ninyo? Opo, nakakaya naman. Walang nakakaya dun. Congratulations, ang galing mo. Sige po. You're welcome. So, syempre, graduate ka bilang magna cum laude. Bilang estudyante, pwede mo ba i-share sa amin ang story mo? Ang college life mo nun? Yung college life ko, masaya ang college life ko eh. Maraming natutunan. Yung mga natutunan ko na yon, dala-dala ko pa rin siya hanggang ngayon sa work ko. How about your memories? May mga memories ka ba na palagi mong binabalik-balikan? Marami. Natandaan ko before nung first year college ako, syempre, precious pa tayo that time. Hindi ko pa alam kung paano yung takbo bilang isang college student. Tapos, nagpapa-activity yung prof namin, as in, sabay-sabay siguro, 3 subject yun. Tapos, Tapos, syempre, gagawa tayo kasi grade conscious tayo eh. So, noong una at pangalawang subject, okay naman. Not until nagulat kami bakit nagalit yung prof namin. Tanda ko pa sabi niya, ang internet ginagamit para makapag-search kayo at makakuha ng related na sagot. Hindi yung copy and paste niya lang. Ganun. oh my! Yes, so since ako hindi ko rin po alam kung ano yung sinasabi ng prof namin. Well, mabait po kasi ako eh. Charot. And then, So, ayun, hindi namin alam na terror para namin siya. Then, nagpamigay siya ng mga papers. Pag nakuha yung paper mo, 0 ka. Pag hindi, ligtas ka. so ikaw, ligtas ka ba o hindi? Siyempre, ligtas ko. Buti naman. Pero ano yun, bakit ganun ang sinabi? Meron daw po kasing gumamit ng ChatGPT. Halos half of our class po ay nasoli, which means half of our class yung na-0 dahil gumamit sila ng ChatGPT. Oh, ChatGPT? ChatGPT is an AI, tama ba? Yes po. Bali, ang artificial intelligence po kasi isang click mo lang lalabas na yung sagot na kahit anong itanong mo ay nasasagot. So ano ang pinagkaiba niya sa Google? Yung Google po kasi is, pag nag-search ka, magbibigay lang siya ng articles. Then, ikaw mismo yung magbabasa para mahanap mo yung mga sagot. Then, sa ChatGPT naman po, ibibigay niya yung direct answer. So maraming nahuli dahil nagkapare-pareho sila at na-detect din ng prof ninyo. Dahil ang topic natin ay ang teknolohiya, may malaking dulot sa panahon ngayon. Para sa'yo, agree ka ba roon, Miss Chrissy? Yes po, malaking tulong po ang technology sa panahon ngayon in different perspective. Sa pang-araw-araw na buhay, sa work, and sa education. Why? Focus tayo sa education. Anong explanation mo? For me, as a student before, big help po talaga na meron na tayong upgraded technology ngayon. Mula sa transportation, sa mga establishment, and mga gadget resources. May transportation like jeep,
Kapag nasa bahay ka naman, no need na magluto ng mano-mano. May rice cooker naman, hindi mo na siya kailangan bantayan if masusunog ba kasi kusa naman siya. And pagdating naman po sa education, hindi nyo na kailangan pumunta ng public library para humanap ng mga kailangan mo na project or assignment na pinapagawa sa inyo. Just open your laptop or phones and makapagsagot ka na with your internet connection. Just one tap and tada, meron na. Unlike noon talaga na halos lalakad ka pa ng malayo para lang mapunta sa library. That's why malaking tulong talaga ang technology and it's just my own opinion lang po. Yes, you're right. Noon bang nag-aaral ka, paano nakatulong sa'yo ang technology? Kapag super fully loaded na ang gawain, like sobrang dami na talaga, lagi ko ginagamit yung phone ko every after ng klase. Yung laptop ko, hindi pwede mawala yan dahil wala akong magagawa if wala ang laptop. Assignments, project, and even the thesis. Lahat kasi nasa internet na eh. Halos lahat ng need mo pwede mo makuha sa internet by using your gadgets. Yes, totoo naman. Halos lahat nasa internet na. May mga apps like YouTube, Google, Canva, anything else. Lahat sila may value. Lahat sila nakatulong sa atin. Sa inyo bilang mag-aaral, mas napadali yung access nyo sa mga bagay-bagay but still, merong positive na dating sa atin ang technology. Hindi pwedeng walang negative outcomes. Para sa'yo, ano yung tingin mo na negative outcomes ng mga technology na meron tayo ngayon pagdating sa education, sa pag-aaral ng mga pag-aaral? For me, yung negative result ay yung pagkasobra sa paggamit nito. Yes, may mga upgraded system tayo, pero ginagamit lang yon para mapadali tayo sa gawain natin, sa pag-aaral natin, pero hindi ibig sabihin nun ay aasa na tayo doon. Uutusan natin sila para gawin yung dapat na tayo ang gagawa. Like, before nga na nahuli ng prof namin mga classmate ko na gumagamit ng AI sa essay nila. Maasa sila doon dahil lang sa sabay-sabay yung gawain. Siguro pwede naman na kumuha ng idea but hindi yung copy and paste mo siya. Nagkaroon lang naman ng negative outcomes ang paggamit nito kapag sumasobra na tayo eh. Dapat meron pa ring limits. Tama ka dyan, Miss Chrissy. Dapat hindi umaasa sa meron tayo ngayon. Mas mainam na ikaw mismo bilang estudyante, paghirapan mo lahat ng activities, lahat ng gawain. Ano ang mapapayo mo sa kanila? Meron ka bang mapapayo? Para sa lahat ng estudyante out there, may mga bagay na maaari nating magamit para sa pag-aaral natin. May mga resources na mas mapapabilis ang gawain natin. Gusto ko lang sabihin na kahit maraming sites out there using your internet, huwag sana natin kalimutan yung limitation natin as a students. Dahil lahat may hangganan, lahat may hihintuan, at lahat mayroong consequences. Ang AI nakatutulong sa atin, pero sana huwag natin abusuhin. Hanggat kaya ng utak natin, huwag na umasa sa ChatGPT. Or else, magaya kayo sa classmate ko before na zero. And good luck sa inyong lahat. Galingan nyo palalo. Padayon! Malaking tulong ang ICT sa ating edukasyon. Sa iba't ibang pananaw, lahat ng ito importante. Ngunit, palaging tandaan na ang bagay na napaka-importante at makabuluhan ay may kaakibat na kahinatnan kapag ito ay naabuso at nagamit ng hindi nililimitahan. Good luck sa mga student out there. Padayon. Thank you, Miss Chrissy, for your presence and sharing your thoughts. Congratulations again. Thank you. At ngayon naman, makakausap natin si Miss Lorraine Adato, isa sa mga guro sa sekundarya. Magandang araw po, Ma'am Lorraine. Good morning din po. Thank you for inviting me. It's an honor to be here. Balita namin na ikaw raw ay isang guro at graduate sa isa sa mga prestigious universities in our country. How does it feel na sa school na yun graduate, which is UPLB? Nakadagdag pressure ba yun sa'yo while studying there? And looking and applying for work? Well, it was really difficult for me at first kasi I'm studying sa isang prestigious university sa bansa natin. And we all know na lahat ng nag-aaral sa UPLB ay talagang matatalino, mayayaman at iba yung buhay sa nakagisnan natin. Pero overall, sobrang saya naman ng experience ko sa alma mater ko.
Oh, and balita ko rin na ikaw raw ay nagtuturo sa subject ng ICT sa sekundarya. How was it? Kasi, di ba alam naman natin yung way of education noon at ngayon? Mas better ba yung dating way ng edukasyon or yung ngayon? To be honest, the difference was so big. Ma'am Lorraine, bilang isang guro na nakasaksi ng ebolusyon ng edukasyon mula sa tradisyonal hanggang sa makabago, ano ba yung masasabi niyo tungkol sa kahalagahan ng ICT sa edukasyon noon at ngayon? Napakalaki ng tulong ng ICT sa edukasyon, noon man o ngayon. Kung ikukumpara noon, limitado talaga ang access ng mga guro at estudyante sa mga mapagkukunan ng impormasyon. Yung mga libro sa silid aklat ang mapangunahing sanggunian simula pa dati. Kadalasan kinakailangan pang maglaan ng oras para maglakbay sa ibang lugar upang makahanap ng karagdagang impormasyon. Oo nga po ma'am, sobrang dami ng hakbang kailangan gawin noon. Ngayon po ba, paano nagbabago dahil sa ICT? Ngayon, napadali na ang lahat dahil sa technology. Ang ICT ay naging tulay para makuha ang impormasyon ng mabilis at mas malawak ang saklaw. Halimbawa, yung mga online platforms tulad ng Google Classroom, Zoom, at Canva ay ginagamit na ngayon sa pagtuturo. Nagkakaroon ng mas interactive sa klase gamit ang mga multimedia presentation, video, at simulation. Sa tulong na rin ng internet, may access na ang mga guro at estudyante sa iba't ibang educational resources mula sa iba't ibang panig ng mundo. Napaka-inspiring naman po. Pero Ma'am Lorraine, sa tingin ninyo, ano ang mga hamon na kaakibat ng paggamit ng ICT sa edukasyon? Isa sa mga hamon na yung over-dependence sa technology. May pagkakataon na hindi na nag-e-effort ang ilan sa pagsusuri ng mga information at umaasa na lang sa AI tulad ng ChatGPT. Isa pa, hindi lahat ng estudyante at guro ay may pantay na access sa mga gadgets at internet. May mga lugar pa rin na limitado ang connectivity. Kaya nagiging hadlang ito sa learning experience natin. Totoo po yan, ma'am. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga kapwa guro at sa mga estudyante? Sa mga guro, patuloy tayong mag-adapt ng mga pagbabago. Ngunit huwag nating kalimutan ang kalagahan ng pagbibigay diin sa critical thinking at balanced education. Sa mga estudyante naman, gamitin ang ICT ng may responsibilidad. Huwag umasa ng sobra. Gamitin ito bilang suporta sa inyong pag-aaral, hindi bilang kapalit ng inyong sariling pagsisikap. Napakaganda ng inyong payo, Ma'am Lorraine. Maraming salamat po sa oras at magbibigay kaalaman sa aming lahat. Maraming salamat din po. At sana ay naging inspirasyon ito sa ating lahat upang gamitin ang ICT ng maayos at may limitasyon. Ayan mga kaibigan, napakalinaw ng sinabi ni Ma'am Lorraine. Ang ICT ay isang mahalagang bahagi ng ating edukasyon. Ngunit tulad ng sinabi niya, lahat ng bagay ay dapat gamitin ng may tamang balanse. Maraming salamat po ulit, Ma'am Lorraine. Mga kaibigan, in the past, learning meant long walks, heavy books, and time spent searching for answers. But in today's generation, technology has brought us a world of knowledge at our fingertips, making education accessible to anyone, anywhere. But as we embrace the digital age, wag natin kalimutan yung power of shared experiences, curiosity, and the joy of learning together.